hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 8 makalipas ang alas 4. Inihayag naman ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. patuloy na pinapahusay ng Department of Agriculture ang mga palusiyo pang matiyak na ang presyo ng mga bilihin ay mananatiling patas para sa mga consumer habang kumikita din na maayos ang mga magsasaka. Lumitaw sa pinakabagong report na tumaas ang presyo ng bigas at sibuyas sa ilang pamilihan sa kabila ng nananatiling mababang farm gate prices nito. Yan man, gumanda ang presyo ng palay kasunod naman ang pagtatapos ng 4 na buwang ban sa imported na bigas noong December 31. Ayon sa mga market analysts, ang pagtaas ng presyo ng bigas ay bunsod ng pabago-bagong supply at mabagal na logistics na nakaantala sa pagdating ng mga imported. Habang tumaas naman ang presyo ng sibuyas dahil sa pagkaantala ng pagpapalabas ng supply. Ang mga kargamento inaasahang dumating noong December at January ay naantala dahil sa transshipment issues sa ibang bansa at pagsasara ng puerto sa panahon ng December holiday mula December 24 hanggang January 5. Ayon kay Laurel, layunin nila na makapagtatag ng balanse upang matiyak na nakababawi ang mga magsasaka ng kanilang gastusin at makakabili naman ng mga consumer ng murang bigas at sibuyas. Alas 4:50, patok daw po ang bentahan ng ubi ngayon sa Pilipinas, ha? Sa datos ng Department of Trade and Industry, umabot na sa mahigit $3 million o 174 million pesos ang kinita ng bansa sa pag-export ng ube at ube-based products noong 2025. Congratulations! Ayon sa DTI, mas malakas ang demand ng ube products sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng ube powder, puree, halaya at flavor extracts. Karaniwang ine-export ng Pilipinas sa mga ito sa Middle East, United States, United Kingdom at Italy. Ginagamit din ang ube sa paggawa ng pastries, dairy-based ice cream, frozen yogurt, biskuit at cookies.
Ang kagandahan dito pagka nagtanim ka ho ng ubi, pwede mo nang hindi masyado alagay ng ubi. Dapat yan ang tinuturo natin. Mga preso naman sa Northern Samar Provincial Jail abala sa paggawa ng tinapay. Magandang programa yan, ha? Detalye ng balita mula kay Jane Khalid Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Tinapay sa loob ng kulungan. Ito ngayon ang pinagkakabalahan na kabuhayan sa loob mismo ng Northern Samar Provincial Jail. Gawa ito mismo ng mga preso. Upang makatulong sa mga PDL o persons deprived of liberty, ipinagkaloob ng provincial government ng Northern Samar ang isang oven at iba pang baking implements, kitchen tools at mga ingredients bilang tulong ng provincial government's Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program sa pamamagitan nito ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office o tinatawag na PDPO. Sa kasalukuyan ay nagagamit na ito ng mga preso at patuloy ang paggawa ng tinapay kung saan bahagi rin ito ng kanilang baking and pastry training program. Ito ay isang bakery project kung saan ang mga preso ay sumasailalim sa TESDA training programs na mas lalong umangat pa ang kanilang skills at competencies nitong mga preso. Layunin naman ng provincial government ng Northern Samar na matulungan ang nasabing mga PDL na maging produktibo. Magagamit nila ang kanilang natutunan hindi lamang sa loob ngunit maging sa kanilang paglaya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Tiniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na may isa sa katuparang sinusulong niyang reforma at modernisasyon sa loob ng Bureau of Customs bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos. Reaksyon nito ng Customs Chief sa mungkahing buwag na lamang ang BOC at ang Bureau of Internal Revenue. Kapanayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Pumuseno, nirerespeto niya at ang isinusulong ng tax expert na si Ramon Abrea, ngunit magiging mahaba umano ang proseso para rito, kaya't mahalagang itaguyod muna ang mga reforma sa ahensya. Kailangan nating i-reforma itong bureau at kaya naman sa pamamagitan po ng pag-modernize po ng mga proseso rito, digitalization, baguhin po yung struktura ng bureau dahil outmoded na po itong table of organization natin. Napakaraming bagay po. So, within 1 to 2 years, kaya natin baguhin to. Ngayon, kung matuloy yung iniisip niya, na maganda naman po, kung matutuloy po yun, at least, meron tayong iiwanan sa kanya na mas maganda pong BOC. Hindi po siya magsimula. Kung saan po ako nagsimula rito. Tapat na taong gulang na barge boy, street level individual wanted pala, no ha? Natimbog sa bypass operation sa Infanta, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos siya kabasanid chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rias Tabakal ng Infanta Pangasinan Police Station ng isang 44 anyos na barge boy, street level individual at residente ng Sitio Pokdol, Barangay Kato ng nasabing bayan matapos makumpiska sa kanilang tahanan ang siyam na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu at isang aluminum foil na may latak-latak pa ng shabu. May kabuang timbang na 22 grams ang illegal na drogang nakumpiska sa tahanan ng suspect na may street drug price na 149,600 pesos at iba't ibang mga drug paraphernalias. Sa ulat ni Infanta OIC Chief of Police Captain Christopher Nacional, nagsilbi ang kanilang tropa ng search warrant at pinalabas ang executive judge ng RTC Branch 71st Judicial Region Burgos, Pangasinan sa bahay ng suspect kasama na ng 105th Regional Mobile Post Battalion 1 na nakabase sa Barangay Hermosa del Sur at naging matagumpay naman ang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, maraming salamat, Freddy. Ang buntag sa mating paminaw natin diyan sa Sugbo. Buenos dias, Zamboanga. Oy, 6 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, pinakamaganda 1 oras bago matulog. Diyan ho tayo mag-take ng 2 kapsula ng ultabayo para mas mapakinabangan natin ang benepisyo nito. Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng
Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Ang Ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron pa ho kayong mga concerns, abay, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Available po ang Ultabio sa Mercury Drug, Mesco Drug, HB1 Plus Pharmacy at Curamed. At tuloy po yung ating magandang balita kapag bumili ka ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, abay makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, SEPR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oy, magandang umaga sa mga OFW, sa mga Pilipino dyan sa Kuwait na nagpabili ng Ultabio dito po sa Pilipinas. Ha? Thank you. Umaga, Pilipinas! 57, makalipas ang alas 4. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maria Leonor Robredo o si Mayor Leni Robredo ay naging karibal niya sa politika. Ipinakita ng Pangulo na mas mahalaga ang pagkakaisa para sa kapakanan ng mga mamamayan. Personal niyang ininspeksyon ng Oplan Kontrabahan ng Department of Public Works and Highways upang masigurong maayos ang paglilinis sa mga ilog at mga istero. Ipinakita nito na isang mahabagin at inklusibo ang pamumuno na handang tumulong sa sinumang lokal na pamahalaan na nangangailangan. Sa huli, ang tunay na kulay ng liderato ay hindi politika, kundi malasakit at konkretong aksyon para sa bayan. Viral din ngayon sa social media ang isang batang unggoy sa zoo sa Japan, kung saan man kasi magpunta yung inabandonang baby Japanese macaque, bit-bit niya ang kanyang orangutan stuffed toy. Sa ulat, matapos kasing maisilang ng kanyang ina ang batang unggoy, inabandonan siya nito. O ganun? Sa video makikita ang sinusubukang lumapit at yumakap ng batang unggoy sa kanyang ina, pero itinatabi siya ng kanyang nanay. Paunggoy ang ugali, ano ha? Pambihira, ano ha? Dahil dito nakaisip ang mga zookeeper na bigyan na lamang ang baby orangutan ng stuffed toy. Kaya ito ang nagsilbing kayakap at kalaro ng baby Japanese macaque
bagay na umaantig sa puso ng maraming netizen. Ayun, ha? O, sa mga nanay dyan, oo, ha? Huwag kayong maging ugaling unggoy, ha? Mahalin nyo ang inyong mga chikiting. Maganda umaga, Pilipinas! Opisyal na inendorso ng Partido Reforma sa pamumuno ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, sina Vice President Sara Duterte at Senator Rodante Marcoleta bilang kanilang pambato sa pagkapangulo at pangalawa ang pangulo para sa 2028 national elections. Sa isang pahayag, binigyan din ng partido ng naturang desisyon na isang principled position at hindi lamang nakabatay sa popularidad ng mga nasabing personalidad. Ayon kay Alvarez, ang tambalang Duterte Marcoleta ang nakikita nilang may kakayahang tumugon sa mga mabibigat na suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Alvarez, ang isang maayos na demokrasya ay dapat na nagtataguyod ng pananagutan sa pamamagitan ng batas na may transparency, walang kinikilingan at walang kinatatakutan. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo, Lunes ho tayo ngayon, ha? Alam, linggo pa. 23 ng Pebrero 2026. Balik tayo sa mga balita. Binunyag ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Umabot na sa 40 milyon pesos ang nalulugi sa gobyerno at napupunta lamang sa bulsa ng mga gambling lord dyan sa Albay. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Garbin na muling nabuhay, lumaganap ang iligal na operasyon ng weteng sa lalawigan. Sinabi ni Garbin na nagsimula ang muling paglaganap ng weteng sa Albay nang biglang matapos ang operasyon ng Small Town Lottery sa probinsya noong December 2025 kahit na may valid permit ang operator hanggang October ng 2026. At wala namang naging malinaw, legal o transparent na paliwanag para ipaliwanag kung bakit natigil ang operasyon. Nagbabala ang kongresista na ang biglaang termination ng STL operation sa Albay ay magre-resulta ng malaking pagkalugi sa PCSO o Philippine Charter Statistics Office na ang bahagi ng kita ay nakalaan sa charity o sa kawang gawa. Sinabi pa ni Congressman Garbin, kapag pinutol ang legal na kita, ang taong bayan ang tiyak na magdurusa. Babala pa ni Garbin, ang pagsasara ng isang legal, regulated at charity generating system ay lumilikha ng vacuum na mabilis namang napupunan ng illegal na sugal. Ayun, ha? Kaya sa bagay, baka hindi lang dyan sa Albay. Sa totoo lang, tuloy pa rin naman ang weteng all over the Philippines. Hindi naman natigil. Pati nga yung mga pogo. Akala ko, sabi nyo, wawakasan ang pogo. Dumami lamang po ang illegal na pogo. Di ba? Namamayagpag po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropang pogi ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Sukat, Muntinlupa City. Ha? Mga taga Barangay Sukat, Muntinlupa City, lakasan ninyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan ang grupo na si Sherwin Alparo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay progeny. Progeny. Yan, ha? Sa Tagalog, ibig sabihin ay supling o anak. Ha? O mga, ang tawag dito, salinlahi. Yan, ha?
progeny, supling. Ayan, ha? Sa Ilocano, ito daw po tinatawag na kaputotan. Ayan, sa Cebuano ay kaliwat. Mga kaliwat ba? Maganda umaga, Pilipinas! Si Veronica Torres mula sa Pag-asa ay kaliwat ng mga magaganda. Ma'am Veron, good morning. Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw, shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, Northeast Monsoon naman sa nalalabing bahagi ng Luzon at Easterlies sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan nga natin na patuloy pa rin magpapaulan ng shear line sa Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Easterlies naman na magpapaulan sa Mindanao at silangang bahagi ng Eastern Visayas. Maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan ang dala ng amihan. Yan ay sa may Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Mas maganda ang panahon ng inaasahan sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan sa Palawan at sa may silangang bahagi ng Visayas may mga tsansa ng thunderstorm at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon kabilang ng Metro Manila mga tsansa naman ng mga may hinang pag-ulan. Wala tayong nakataas na gale warning sa kaitanong dagat baybay ng ating bansa at walang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Ma'am Veron, so wala nang ulan masyado sa Mindanao? Sa ngayon po, wala naman na po tayo inaasahan na mga tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan pero may mga thunderstorm pa rin. So, yung kasamahan natin sa Mindanao PRSD ay maglalabas ng mga advisory kung kinakailangan. Pero sana naman huwag yung tuloy-tuloy na kamukha nung nagdaang linggo. Opo, sa ngayon ang nakikita natin, kung ulan man po, mga isolated lang. Isolated na lang. Clear nga, Clear ang ating kalawakan, Ganda. Thank you, Ma'am Veronica. Magandang umaga. You're welcome at good morning din po. Si Veronica Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! 177,000 pesos na laga ng Shabot. May mga baril pa na kumpiska sa bypass operation sa Iba, Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Zambales Police Drug Enforcement Unit, PDEU, ang dalawang suspects sa sinagawang anti-illegal drug operation. Alas 11:50 ng gabi sa barangay Kadmang, Kabanggan, Kinilala ang mga naaresto na edad 52 taong gulang at 38 taong gulang. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 26.2 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halagang 177,480 pesos at isang 22 caliber revolver na may 2 bala. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Kabanggan Municipal Police Station ang mga naaresto habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa Prosecutor Office. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. I'm Director Ginger Katadwi ng Net25. Good morning. At sa mga taga newsroom dyan, happy viewing. Yan din sa mga taga TV5. Magandang umaga sa inyo na katutok sa atin at nakamonitor. Interest-free loan sa mga OFW para sa pre-departure requirement dapat ibigay na sa gobyerno. Intindihin nga natin to. Detalye na balita mula kay Raymond at Pasaris 28. Raymond, good morning. Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang pagbibigay ng loan na walang interes sa mga overseas Filipino workers o OFWs, lalo ng mga paalis pa lang sa unang beses. Ito ay sa ilalim ng Senate Bill 1696 o ang OFW Pre-Employment Loan Assistance Act. Batay sa panukala, ang mga OFWs na meron ng kontrata, lalo ng mga first time na aalis ay maaring humiram ng hanggang 100,000 piso at kailangan sumailalim sa libreng financial literacy seminar bago umalis ng bansa. Ibinahagi ni Senador Erwin na maraming mga OFWs ang humihingi ng tulong sa kanilang action center para humanap ng pambayad sa mga pre-employment requirements. Kadalasan ay kumakapit sila sa loan sharks na napakataas ng interest. Kasama sa paggagamitan ng loan ay pambayad sa placement fees, medical exam, training, passport, visa at kung minsan pati ticket sa eroplano. Para tiyak na ito'y mababayaran ay dapat gawing co-borrower ang isang miyembro ng pamilya.
Katwiran ni Senador Erwin, bilyones ang kinikita ng gobyerno mula sa mga OFWs, ngunit marami sa kanilang baon sa utang dahil marami sa kanila ang hindi marunong sa paghawak ng pera kahit kailangan ng financial literacy training. Kapag ito ay maging batas, pangasiwaan ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Ay, teka muna ha. Secretary Chris Roque, baka nakikinig ka. Maawa naman kayo dito ho sa mga contractors na natin na lihiti mo namang nagtatrabaho, ha? Aba, yung mga nasuspindi pa lang mga permit, hanggang ngayon, pinahihirapan pa ng mga taga-pikab. Nahaharap sa matinding batikos ang Department of Trade and Industry at ang Philippine Contractors Accreditation Board o yung PICAB. Matapos kwestiyonahin ang legalidad ng inisyo nilang Preventive Order o Preventive Measure Order, yung PO-PMO, laban sa 15 malalaking kontraktor sa bansa na hanggang ngayon hindi ho makapag-operate, hindi makapag-resume ng trabaho, hindi makasingil sa kabila ng utos ho ng Pangulo. Ang nasabing kautusan na inilabas noong pang Nobyembre ng 2025 ay naglalayong suspindihin ang operasyon ng mga kumpanyang nakakuha ng pinakamaraming flood control project mula sa DPWH dahil sa mga irregularidad. Sinabi na nga po ng DPWH walang ghost project noon sa ilang mga lugar. Dahil natukoy nila na mali lamang yung coordinates. Pero sa kabila noon, yun daw pong PICAB, hindi pa gumagalaw. Anong hinihintay nyo? Naghihintay pa kami ng hihintay ho kayo ng basbas, ha? Pero ang tinuturo kasi nila na talaga humaharang daw dito at ayaw pa aksyonan ay sa Secretary Chris Roque. Binigyan din ng mga kontraktor noong February 20 na ang inisyo ng DTI ay void sa simula pa lamang. Walang legal na pag-iral ayon po sa mga abogado dahil ho sa mga sumusunod na argumento. Walang batas o regulasyon sa ilalim ng PICAB o sa ilalim ho ng Department of Trade and Industry na kumikilala sa terminong PO-PMO bilang isang interim measure bago matapos ang isang investigasyon. Dapat ho ito gawin after the investigation. Hindi yung sweeping. O gaya niyan. Gaya ho nito, ha. Dahil ho sa mga maling grid coordinate na ibinigay ng DPWH doon ho sa ICI, di ba? Nasuspindi ho yung mga sinasabing sangkot daw ho sa mga ghost project. Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi wala ghost project. Mali lang pala yung coordinate. Ayan. Ang kapangyarihan ng PICAB na magsuspende ng lisensya ay maaari lamang gamitin pagkatapos ng pinal na desisyon o hatol at hindi bilang pansamantalang hakbang. Lumabis din po ang DTI sa jurisdiksyon nito dahil ang Republic Act number 4566 o yung Contractors Licensing Law ay hindi isang trade and industry law na nasa ilalim ng direktang kontrol ng DTI Secretary. Maaaring tinututulan ng mga apektadong kontraktor ang kautusan dahil tahasang paglabag umano ito sa kanilang karapatan sa ilalim ng 1987 Constitution. Kabilang narito ang pagpapadlak ng mga gusali at pagkumpiska ng mga makinarya ng walang due process, pagbabawal sa mga opisyal at stakeholders ng mga korporasyon na lumabas ng bansa, isang hakbang na maaaring lamang gawin sa ilalim ng utos ng korte. Bukod pa rito, hindi man lamang binigyan ang mga kontraktor ng kopya ng formal na sukdal hanggang ngayon o detalye ng mga akusasyon laban sa kanila, kaya hindi sila makapagsagawa ng maayos na depensa. Ayaw nga pong gumalaw ng PICAB eh. Bago na huna yung mga namumuno sa PICAB eh. Dahil sa hindi rin binabawi ng PICAB ang nasabing suspensyon sa kabila ng mga mosyon ng mga kontraktor, marami sa kanila ang hindi pa nakapag-renew ng kanilang lisensya. Nagdulot na ito ng malaking pinsala sa kanilang negosyo, gayon din sa kanilang mga empleyado. Oy, Secretary Chris Roque, maawa ka doon sa mga jobless hanggang ngayon, ha? Pagpapatigil sa mga proyekto kahit na yung ibang mga lehitimo at matinding kawalan ng katiyakan sa daan-daang libong mga empleyado na umaasa sa mga naturang kumpanya. Di ba? Yun ang problema.
nung paputukin ho ng ICI, na ano yun, 400 plus yung mga ghost project, itong PICAB at saka ang DTI, siguro ayaw din nilang mabuking yung kanilang mga kalakuhan ng mga nakaraan, ang agaran na nagsuspinde. Bukod ho doon sa bukod ho sa ang tawag dito, yung nag-freeze ng mga account. Ayan. Problema ho, yung mga negosyante, may pera yun, kaya nilang mabuhay, kaya nilang mag-sustain. Paano yung mga empleyadong nawalan ng trabaho? O kita sasabihin ninyo, sabihin ng DPWH, wala namang walang ghost pala doon sa ibang mga lugar nung puntahan, iba lang ho yung location kasi nga mali yung grid coordinate na ibinigay. Nandun na tayo. Binawi na ng DPWH. Secretary Chris Roque, ano pang iniintay nyo? Gusto nyong magutom? Alalahanin nyo ang taong gutom kung ano-anong maiisip po niyan. Hindi naman natin maintindihan. Bakit hindi pa kumikilos hanggang ngayon ang DTI? Secretary Chris Roque, kayo ang itinuturo ng PICAB. Kaya daw kung hindi sila makagalaw, utos nyo raw. Abay, kung hindi nyo utos, Secretary, kumilos kayo. Pagsabihan nyo yung PICAB na i-review na ng maayos, padalhan ng tamang dokumentasyon at mga notices, itong mga sinuspindi ho ninyo ng lisensya. Hindi lang kasi sinuspindi, pinadlock ho yung mga opisina. Nang sa gayon, makapag-resume na silang trabaho. Yung lehitimo, hayaan ho ninyong magtrabaho. Yung illegal, habulin nyo. Di ba? Pero yung lehitimo, hayaan ho ninyong makapagtrabaho dahil kawawa. Umiiyak na po yung mga empleyado. Ayan. Kayo rin, alalahanin nyo ang taong gutom. Walang kinikilalang batas yan. Kung ay magkakatapusan, gagraduate. Walang panggastos yung mga chikiting para sa finals nila. Gagraduate, hindi makagraduate. Alam namin mali yung alam namin kaya nyong magpa-Noche Buena ng 500 pesos, Secretary Chris Roque. Pinulot ho yata nyo kung saan pa. Alam namin maraming ho kayong mga kapalpakan. Pero wag nyo nang dagdagan. Sa pagpapalawig pa, dito po sa kawalan ng aksyon, dito po sa kahilingan ng mga lehitimo namang mga kontraktor. Aksyonan nyo na ito. Di ba? Hindi yung sasabihin ng mga bagong talagang opisyal dyan sa PICAB, teka muna. Lintek na teka yan, Maganda umaga, Pilipinas! Iinit ulo natin, mabigyan na muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! May huli na si Sherin Alparo. Isang magandang binibini. Sherin. Ay nako, Kuya Angel, talagang ang taong gutom kung ano-ano naiisip niyan. Secretary Roque, meron dito pandesal, 5 piso. May cheese na yan. Talaga ganyan kamura? Roque. Ganyan kamura? 5 may piso? cheese na kasama yan, Ang bango pa. Baka naman pandihangin yan. Ay, hindi. Maano yan? Talagang solid yan. Mainit pa, Meron na yan? Titikman natin to, kung talagang 5 piso. Teka man. Nagbayad ka ba? Nagbayad ka ba? Hindi, kay Secretary Roque to. Ang taong gutom kung ano-ano naiisip. Kumain ng pandesal. Hindi. Ay, bayaran mo yun pagkatapos, Oo, 5 piso to. Bayaran ko. Pero ito talaga swerte ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matagay mo, Kuya Angel, paano di sa swerte? Naka-DCRH. Di ba? Yung kanyang radyo, ayan, nakasabit dyan. Habang nagtitinda ng pandesal dito sa ano pangalan ng pandesalan nyo? Badong Pandesal. Badong Pandesal. Kuya Angel. Ang pangalan nyo po ay? Maricel Bautista. Sino si Badong? Si Badong. Yung po yung amo ko. Yung amo. Si Kuya Badong pala ang may-ari. Pero si Ate Maricel? Nagtatrabaho dito. Ayan, Hello po sa amo ko, Ma'am Richel. Ayan. Ate, ang aga nyo naka-make up. Parang alam nyo i-interviewin kayo ni Sherwin. Kasi kailangan dito talagang dapat presentable ang mukha. Ganun. Kahit pandesal lang to, Tignan mo naman, Secretary Roque. Kailangan presentable.
Ayan. Yes. Oo. Kailangan buhay ng buhay ang mukha. Ayan, oo. Kaya pala masarap ang inyong pandesal eh. Yes po, masarap po talaga. At saka Tubong masbate po yan. tubong masbate. Bakit Opo, tubong masbate masbate? po ang gumagawa. Nang pandesal? Opo, taga masbate. Taga masbate. Opo. Oo. Lasang masbate. Ay, ayaw ni Taga Sherwin ng masbate mga... kasi si Ma'am Richelyn eh. Ayaw ni Sherwin ng mga masbate. Ayan. Sige, Sherwin. Angel, puno-puno yung bunganga ako, di ako makasabat. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Angela Palmoles po. Si Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you very much. Walang ano man. At kapag nakuha mo po yung ating... Idol po kita. Ayan. Batiin niyo yung mga taga masbate. Binabati ko yung mga amo ko ng taga Masbate. Maraming salamat sa inyo. Ano yan? Branch? Nandito pa rin. Branch na lang nila yan? Opo, branch lang po. Hanggang Alabang po. Hanggang Alabang? Gobi ha. So ilang branches sa meron? Marami po. Meron po sa Pasay, sa Pasig. Malami po. Malabon. Talaga ha? Po to. Opo. Badong's Bakery. Opo. At lahat ng branch, Kuya Angel, naka-DZRH. Galing. Yes. Talagang tumututok kami dito. Galing siya. Sige, oo. Ano pang bibigyan natin, Sherwin? Ay, Kuya Angel, kapag nakuha niya ating word of the day, makukuha niya ating medium component. Major of the day is progeny. 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 Oo. Whatever. May pagkapresyo, pagkakapronounce. Dahil dyan, nakuha mo ating medium component at sa atin ang Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, meron ka pa makukuha na DZRH at ACS Malakas Promo Grocery. Yan ha. At hindi lang yan, meron pa kasamang bigas. Yan ha, kasamang bigas at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At ang pinakabago, ito, ang pinakamaganda, ang DZRH T-shirt. Yan, para sa ate, ha? Ayan, para magsaplot ka. Maraming salamat. Walang ano man. Idol, saan pa-picture tayo? Sure. Ingat ho kayo. Ingat ho kayo lagi. Ayan, ha? Pahila ko sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutong sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malakas Promo. Atid sa atin na ang Pride Detergent. RS number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas Promo. Sa mga may lakad ngayong umagang ito, huwag kayong kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Magbaon ng Family Alcohol. May 2 formulation po yan. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay sa inyong mga household use. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcoholone. Abayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga badrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang 5:00 umaga.